I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys. Nakikita nyo yan? Hindi na masasampahan ng reklamo. Yes. Bakit? Alamin po natin mga kababayan. Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Shoutout sa inyo mga beswa. Today is February 24, 2026. Nako, sinasabi ko sa inyo guys. And this is it. This is it. Basahin natin. Sabi po dito mga kababayan. Basahin natin. Sabi po ng UNTV. Ito maiksi lang ito pero ang pinaka-importante dito, yung pinaka-punto dito, ito. Ayan. Formal nang ni-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Justice on Committee ang dapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. OM goes. Nanganguhulugan ito na initiate na ang impeachment proceedings at umiiral na rin ang 1-year bar rule. Woo! My goodness. Excited ba kayo guys? Yan ang ibig sabihin na hindi na masasampahan ng reklamo. Yes. Kasi ayan na ipapasa na doon sa Committee on House Committee on Justice. Oh my God. Yan ang sinasabi natin guys. Ayan Bibi Sara, hindi na masasampa ng bagong impeachment dahil sa pag-iral ng 1-year bar rule. Yes! Tuloy-tuloy! Sa House Justice Committee ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Lunes, February 23, 2026. Partikular na ang inendorso ng makabayan lawmakers. Dinaakbayan Party List Representative Percy Sendanya, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Manila 6th District Representative Benny Abante at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Nangangahulugan itong initiated na o sinimulan na ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Umiiral na rin ang 1-year ban at wala nang bagong reklamong impeachment na pwedeng ihain laban sa Vice Presidente. Pagtitiyak ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, agad na aaksyonan ng komite ang 4 na impeachment complaints. Oras namang simula ng deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, ipatutupad ng House Justice Panel ang panuntunan at parameters na ginamit ng talakayin ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Representative De Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang magsisimula na ang deliberasyon sa lalong madaling panahon. So hindi malayo na mag-start na rin ang Committee on Justice. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Thank you. Once ma-refer na sa Justice Committee ay magsisimula na sa lalong madaling panahon yung Committee on Justice hearings katulad nung nangyari sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ayan, narinig nyo guys. Kaya abangan po natin yan. Sinasabi ko na sa inyo. I think napanood nyo naman yung proceedings. I think napanood nyo naman kung paano ginawa ng House Committee on Justice yung proseso laban sa impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. So I think same lang siguro niyan. 'Di ba? Halimbawa, in short na lang ito. Pagtapos na ang paghearing ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment trial ni Sara, ngayon, ang makikita natin dito siguro guys, yung majority votes ng House Committee on Justice na maituloy yung impeachment laban kay Sara Duterte. So pag nangyari yun, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Pag nakuha ng
House Committee on Justice ang majority votes para matuloy para tuloy-tuloy ng impeachment laban kay Sara, 'di ba ipapasa yan sa plenary? 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Ngayon pagdating sa plenary, pag ang majority votes doon ay makuha ni Sara Duterte para maituloy ang impeachment, eh 'di ba matik na yan pupunta ng Senado? O doon na. Correct me if I'm wrong guys, hindi ako bagado. So, parang ganun ang datingan. So, dahil dyan, tingnan nyo yung mga nagko-comment dito. Basahin natin, okay? Sabi dito guys, mga nagko-comment, basta gobyerno, bangag buang na lahat. Hindi, kayong buang, kayong nangguguling. Kayong nanggugulo, kayong bangag. Yung po nyo, bangag doon sa dahik, kaya nakulong. Ayan, last option nila. Yan, dadayain na lang sa eleksyon. Ay, hindi mangyari po yan. Hindi yan. Goodbye 2028. O, di ba? Based on fact naman yan eh, kung bakit siya na-impeach. Di ba, mga kababayan? Hindi ka naman basta-basta mag-impeach ng isang tao kung gawa-gawa lang. Wala yan sa panahon ngayon. Sa panahon ni Papa niya, maaari siguro. Di ba? Pag dinaya nila, civil war, kasi obvious na sa survey, Inday Panalo, ay gago. Paano masabi? Putik, kalayo-layo. Ano yan? Time ba ng kampanya ngayon? Para masabi mo yan? Si Raulo. Civil war? Anong civil war? Kayo lang manggugulo. Hindi subukan nyo para pulutin kayo sa kangkungan. 4, ang formal na nakasampa for impeachment at loob ng 1 taon, hindi na pwedeng dagdagan. Hindi na nga. Kaya nga, ayan na ipapasa na sa Committee on Justice Hindi na pwede magsampa ng kaso kasi nandiyan naman lahat. O diba, haha. So, asan yung fast track kuno? Halatang hirap ganapin para hindi naman ano yan hindi naman kumbaga hindi naman instantly na gawin mo agad. Siyempre proseso pa din yan, kaya nakakuha sila ng ganyang kataas na boto para matuloy yung para maipasa na sa ika nga dumaan yan sa proseso, kaya nakakuha sila ng mataas na votes. Di ba? Kaya naipasa yan sa Committee on Justice. Ay nako, mga tao talaga. Kanya-kanyang kasing pabida sa media. Yung isa may kasama pang mga pari. Iyak mga BBM supporters. Bakit naman? Anong dahilan? Umpisa na para lumabas na ang katotohanan pag walang sala, absurdo, pag guilty, Bartolina. Diba yan ang batas? Correct. Ganun lang yun. Pag walang kasalanan, di absurdo, natural. Alam nga ni kulong mong walang kasalanan yung tao. Magsipagdiwang na kayo kasi panalo na kayo. Agay. Ano ba yan ang post? Alin ang totoo diyan? Masampahan o hindi? Basahin mo kasi ng gusto. Ikaw naman sayang walang humabol. Di nyo ginawang 10. Nahiya pa kayo. Si Raulo. Hindi na kailangan. Yung 4 na lang yun Sapat na yun. Malaking na yun. Ebidensya. Kaya subaybayan po natin yan guys. Itong kaso na ito. Itong impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Kaya ayan, agay. Ito yung sinabi ni Congressman Loistro. Power that was given to the sovereign Filipino people, to impeach high-ranking public official. We do not want to delay impeachment proceedings, So initially, I wish to advance that we are inclined to continue the hearing even during recess. Again, because this is a very important process. Sabi ko nga, this is an extraordinary power that was given to the sovereign Filipino people, to impeach high-ranking public official. We do not want to delay impeachment proceedings, So initially, I wish to advance that we are inclined to continue the hearing even during recess. Again, because this is a very important process. Ayan, narinig yung si Congressman Loistro, siyang chairman of ng House Committee on Justice. No delay, dire-diretso na. Sa mga DDS, huwag kayo masyadong nagmamayabang. Let's start. Let's start the fight. Okay, ibig sabihin, sa mga DDS, huwag kayo masyadong magdidiwang. Di ba? Ibig sabihin, sa mga DDS, huwag kayo masyadong mayabang. Sinasabi nyo, panalo na siya. Tanungin nyo muna ang taong bayan. Kayo naman, di ba?
Kaya nga proseso yan, due process. Yan ang totoong due process. Dumaan pa guys, yan ang totoong due process. Dumaan sa paglilitis, pagsusuri. Siyempre, ano yan mataas na opisyal ng gobyerno. So, kailangan talaga. Pagsusuri ang gagawin dyan. Kaya abangan natin yan. At subaybayan natin. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Nababus. God bless Philippines. Follow and likes me guys. Bye. Bye guys.